Mapagpalang araw po sa inyong lahat. DJ Sean here. Kung mahilig po kayo sa mga crime stories around the world, like and follow ang ating DJ Sean Stories. Marami pong salamat at abangan nyo po ang kwento natin araw-araw. Ang ating kwento ngayon ay nangyari sa Thailand. Ang Thailand ay kilala nga bilang Land of Smiles. Matatagpuan ito sa gitna ng mainland Southeast Asia. Kilala ito sa mga tropical beaches, makasaysayang palasyo at mga magagarang templo na nagpapakita ng mga figurines ng Buddha. Tulad sa Pilipinas, maraming mga dayuhan ang naakit din sa mga Thailanders na mga babae. Madaming mga foreigners ang nagpupunta sa Thailand at ilan sa kanila ay nag-aasawa na din doon ng mga Thailanders. Kaya nga, marami din sa Thailand ang may mga mixed race o bilang na may mga halong dugong dayuhan. Pero pinaniniwalaan din na mataas ang kanilang divorce rate at naghihiwalay nga din ang mga Thailander at ang kanilang mga foreigner na mga asawa. Bukod doon, marami ding mga napapabalitang mga krimen sa Thailand na napapatay ng kanilang mga asawang foreigner. Ang kwento po natin ngayon ay tungkol sa dalawang mga Thailander na pinatay ng kanilang mga asawang foreigner sa magkaibang pagkakataon pero iisa po ang dahilan. Ang parehong biktima ay tumanggi sa request na makipagtalik sa kanilang mga asawa. April 16, 2018, isang British na lalaki ang inaresto sa Thailand dahil sa umano'y pagsipa sa kanyang asawa hanggang sa ito ay mamatay. Matapos daw nitong tumanggi na makipagtalik sa kanya. Ang suspect ay kinilala na si Kevin Smith Tam, 51 years old at naninirahan sa Thailand kasama ang asawang si Chandra Smith Tam, 29 years old. Si Kevin ay isang retired engineer mula sa kanyang trabaho sa industriya ng automotive sa Aleman. Siya ay mula sa Nottingham, England. Siya ay nagretiro para pakasalan ang isang napakagandang 29 years old na babae na si Chandra. Si Chandra Smith Tam naman ay isang Thailander na sikat sa Facebook page na may 28,000 followers, kung saan pinupuri siya dahil sa kanyang mga fitness regimen at iba pang mga tip para sa malusog na pamumuhay. Ang mag-asawa na si Chandra at Kevin ay may 3 mga anak. Maraming masasayang larawan ng pamilya sa Facebook page ni Chandra kasama ang pamilya niya at si Kevin. Makikita din na maganda ang kanilang pamumuhay sa Thailand at madalas ngang namamasyal. Maituturing silang isang perfect at happy family. Ang mag-asawa na sina Kevin at Chandra ay naninirahan sa isang luxury apartment sa Pattaya City, Thailand. Ang krimen ay naganap noong holiday ng Songkran New Year, kung saan ang dalawa ay bumisita lamang sa kamag-anak ni Chandra dahil sa festival at tumira pansamantala sa isang bahay doon. Ang gabi ng April 15, 2018, si Kevin at ang kanyang asawa ay uminom ng beer hanggang hating gabi sa guest house na kanilang tinutuluyan. Nung una ay masaya naman silang nagkakainan, nagkwekwentuhan at kalaunan nga ay napag-alaman na nalasing si Kevin. Habang nag-iinuman at kumakain, bigla silang nag-away dahil gusto daw ni Kevin na makipagtalik. Pero tumanggi daw si Chandra kaya nagalit si Kevin at nag-away na ang mag-asawa. Dahil nga sa kalasingan, inakusahan ni Kevin ang kanyang asawa na siya ay niloloko nito. Akala daw ni Kevin ay nililigawan si Chandra ng ibang lalaki. Napuno si Kevin ng galit, hinala, at nawala din sa maayos na katinoan dahil nga sa pag-inom. Bigla na lang inatake ni Kevin ang kanyang asawa at binugbog ito ng napakaraming beses. Sinubukang tumakas ni Chandra habang nakadapang gumagapang pero bigla na lang daw itong bumaksak bago pa man makalabas ng pintuan ng bahay. Iniwan ni Kevin si Chandra ng halos hubot-hubad sa garahe ng bahay at nilagyan ito ng kumot para matakpan. Pagkatapos daw ay humiga na ito sa loob ng kwarto para matulog. Marahil daw, ang pangyayari para kay Kevin ay isang panaginip lamang at inaakalang magiging maayos kinabukasan.
Ang mga gulat na kapitbahay ay nakita ang mga labi ni Kanda kinaumagahan at agad na nagsumbong sa mga pulis. Dumating ang mga pulis at paramedics at nakita nga ang mga labi ni Kanda sa garahe ng bahay. Ayon sa mga paramedics na dumating, maraming pasa ang nakita sa buong katawan ni Kanda at siya ay patay na daw mga ilang oras na nga ang nakakalipas. Ayon sa mga pulis, noong April 16, 2018 ng umaga ay naaresto si Kevin. Ayon sa kanila, si Kevin daw ay nakatayo lamang sa gilid ng bahay at tila may hangover pa. Dagdag pa ng mga pulis, si Kevin ay agad namang umami na sinaktan niya ang biktima pero itinanggi niya na pinatay niya ito. At sinabi niya na hindi niya sinasadyang mapatay ang kanyang sariling asawa. Ipinadala ng opisyal ang mga labi ni Kanda para sa isang postmortem examination upang mahanap ang sanhi ng kanyang pagkamatay. Kinasuhan si Kevin ng manslaughter ng Thai police at siya ay pinadala sa isang bilangguan habang naghihintay ng paglilitis sa korte ng Thailand. Ayon sa batas ng Thailand, kung napatunayang siya ay nagkasala, maaari siyang maharap sa 20 years na pagkakakulong. Magmula nga nang makulong si Kevin ay wala na naging bagong update sa kaso hanggang August 2018. Pero ng August 15, 2018, namatay si Kevin 4 na buwan matapos nitong mapatay ang kanyang asawa. Namatay siya sa isang prison cell habang hinihintay nga ang kanyang trial para sa pagpatay kay Kanda. Ayon sa mga reports, si Kevin ay nahulog mula sa isang gusali sa bilangguan ng hapon ng August 15. Buhay pa si Kevin nang isakay sa ambulansya, pero kita na daw ang mga tinamo nitong mga matitinding pinsala mula sa pagkakahulog nga sa isang mataas na parte ng isang gusali. Sinubukan pang dalhin sa ospital ng mga rescue workers si Kevin para mailigtas, pero siya ay namatay nang dumating ang ambulansya sa ospital. Hindi na po naging malinaw sa mga balita kung si Kevin ay nag-suicide o isang aksidente ang nangyari sa kanya. Samantala, taong 2021, isang Amerikano naman ang nakasuhan at nahaharap sa death penalty sa Thailand dahil naman sa pagpatay sa kanyang buntis na Thai na asawa. Ang Amerikano ay kinilala na si Jason Matthew Balser, 32 years old na mula nga sa Colorado, USA at siya ay isang programmer. Nagtatrabaho noon si Jason sa US para sa isang malaking multinational firm at may sahod na 100,000 baht o 161,000 pesos kada buwan. Nakilala ni Jason ang kanyang asawa na si Pichapon Kidchap sa Thailand noong 2017 at kinasal sila sa USA noong taong 2018. Pagkatapos nito ay huminto si Jason sa kanyang trabaho, ibinenta ang lahat ng kanyang mga ari-arian at lumipat sa non-Thailand ng taong 2021. Isang taon ding naging magkarelasyon sina Picha at Jason bago sila nagpakasal. Si Picha ay isang Thai national na 32 years old noon at siya ay bumili ng bahay nang magkasama na sila ni Jason sa Thailand. Nakilala ni Picha si Jason dahil sa kanyang trabaho noon sa isang hotel sa Phuket. Ayon sa ina ni Picha na si Tanya, 52 years old, binisita niya ang mag-asawa matapos mag-alala sa kanyang anak na hindi na sumasagot sa kanyang mga tawag mula pa ng May 2, 2021. At ng May 3, 2021, pumunta si Tanya sa bahay ni Jason at Picha dahil nga nasabi daw noon ng kanyang anak na ang kanyang asawang si Jason ay may bad temper simula nang sila ay magsama. Ayon kay Tanya, lagi kong kinakamusta ang aking anak dahil nag-aalala ko sa kanya dahil ngang laging galit si Jason. Pero pagdating daw ni Tanya sa bahay ay wala daw doon ang kanyang anak. Tinawagan daw niya ang cellphone ng anak at hawak nga ito ni Jason at pinatay ang kanyang tawag habang nasa harap niya ito. Nang tanungin ni Tanya si Jason kung nasaan ang anak, ay sumagot daw ito ng English kaya hindi niya naintindihan.
Pagkatapos ay bigla daw umalis si Jason sakay ng kanyang red Honda na motor at may bitbit na isang plastic bag. Nang umalis si Jason, pumasok si Tanya sa loob ng bahay ng mag-asawa at laking gulat niya nang matagpuan niya ang maraming mansya ng dugo sa kama, washing machine at iba pang lugar sa paligid ng bahay. Dito na tumawag si Tanya ng mga pulis. At mahigit na 20 mga pulis ang dumating sa bahay ng mag-asawa at sinabing nakakita sila ng mas marami pang bakas na mga dugo at napansin nilang nawawala ang isang kutsyon. Dahil dito, nag-deploy ang mga pulis ng mga sniffer dogs para matrace si Picha at kalaunan nga ay natuklasan nila ang dugo ang kutsyon na pinaniniwalaang pag-aari ng mag-asawa. Nakita din ang isang air purifier, ang t-shirt ni Jason na may mantsa ng mga dugo sa kalapit nga na basurahan. Sa isang kuha ng CCTV, makikita si Jason na nakasakay sa isang motor habang bitbit ang isang itim na bag na pinaniniwalaang naglalaman ng kanyang mga damit. Ayon sa mga kapitbahay, narinig umano nila ang pag-aaway na mag-asawa simula pa ng April 29, 2021 maging ang gabi ng krimen. Nakita nga sa isang CCTV na sakay si Jason ng isang motor para tumakas. Dito na nga nag-announce ang mga pulis na hinahanap nila si Jason dahil sa nangyari sa asawa nito at kailangan nga nila itong makausap lalo na't kaduda-duda ang biglaang pag-alis niya. May 5, 2021, makalipas ang 2 araw, natagpuan ang mga labi ni Picha sa isang kalsada at kumpirmadong patay na nga ito. Naaamoy daw ng mga tao ang kakaibang amoy kapag dumadaan sila sa parte ng kalsadang iyon. Si Picha ay nakita nilang nakapulang underwear na lamang na halos nabubulok na ang labi at may saksak ito ng dibdib. At napag-alaman pa nga kalaunan na ito ay 2 buwang buntis. May 6, 2021, naaresto si Jason sa Chiang Mai. Tumakas si Jason at pumunta sa Chiang Mai dahil mas marami ang mga dayuhan doon. Sa pag-aakala siguro na siya ay hindi madaling mahuhuli doon, hindi kagaya sa Nan na isang maliit na bayan kung saan nga siya nakatira. Pero sa Chiang Mai pala ay may mga kamera kahit saan, sa mga checkpoint, apartment, condo, shopping mall na nakatulong nga para siya ay agad na maaresto. Natunton si Jason ng mga Thai police sa bahay ng isa niyang kaibigan at agad siyang kinulong at kinasuhan ng murder. Isang araw matapos maaresto, siya ay umamin sa mga pulis. Ayon sa mga ulat, binigyan daw ni Picha si Jason ng pag-asa kaya pinakasalan niya ito. Nagtalo ang mag-asawa tungkol sa isang bagong motor na binili ni Jason bago ang krimen. Ayon din sa mga report, nag-away ang mag-asawa dahil tumanggi daw si Picha na makipagtalik kay Jason. At nagalitin daw si Jason nang palayasin siya ni Picha mula sa kanilang bahay. Kaya sa galit ay sinaksak niya ito ng kutsilyo hanggang sa ito nga ay namatay. At pagkatapos nga ay itinapon niya ang mga labi ng kanyang asawa malapit sa isang kalsada. Pagkatapos ay nagmaneho siya ng kanyang motorsiklo para pumunta sa kanyang kaibigan at magtago. Ayon pa kay Jason, hindi niya alam na 2 buwang buntis si Picha nang ito ay kanyang mapatay. Nagalit din daw siya kay Picha dahil matapos niyang ibenta ang lahat ng gamit niya sa US at lumipat sa Thailand para makasama niya ang asawa, ay pinapalaya siya nito. Madalas na din daw silang nagtatalo bago nga ang krimen. Ayon sa mga dokumento ng korte sa USA, taong 2017, si Jason ay nagkaroon na ng kaso sa Amerika ng attempted murder para sa kanyang fiancé. Ang babaeng complainant ay mula sa Thailand na pumunta nga sa Amerika para makasama si Jason. Ayon sa kaso, tinanggihan ng biktima ang kagustuhan din ni Jason na makipagtalik sa kanya. Kaya, tinutukan siya ng baril ni Jason pero naitulak ito ng complainant at pumutok. Maswerteng hindi nasaktan ang complainant
at nakatakas ang babae. At bukod nga sa pagtutok ng baril ay sinabi nito sa mga pulis na sinakal din daw siya ni Jason at inakusahan din ng panloloko. Dahil dito, si Jason ay kinasuhan ng attempted second-degree murder, 6 related charges at domestic abuse. Pero ang biktima daw ay bumalik sa Thailand at ayaw nang bumalik sa Amerika upang tumistigo. Kaya si Jason ay umamin ng guilty para sa mas mababang kaso na third-degree assault at sinentensyahan ng 2 taong probisyon. Nakapagpiyansa si Jason kaya nakalabas ng kulungan. Ayon sa statement ng mga opisyal ng Amerika, ang pangalan ng babaeng nag-akusa kay Jason ng attempted murder habang naninirahan pa sa Amerika si Jason ay tinanggal mula sa mga records ng korte. Gayunpaman, sinabi ng tagapagsalita ng District Attorney's Office na ang biktima sa kaso ng domestic violence at ang babaeng pinatay ni Jason sa Thailand ay may parehong pangalan at mukhang iisang tao lamang batay sa mga litrato nito sa media. At dahil nga dito, naniniwala ang mga opisyal ng Amerika na si Picha at ang biktima sa kasong tangkang pagpatay sa Colorado ni Jason ay iisang babae. December 2020, ayon sa iba pang mga balita, si Jason at ang isa pang lalaki ay hinarang ng mga pulis sa Colorado dahil ang kanilang sasakyan ay may peking plaka at napag-alaman ding nagdadala sila ng 72 piraso ng mga baril. Naaresto si Jason ngunit nakapagpiyansa at lumipad nga patungong Thailand upang takasan ang mga kaso. Hanggang ngayon ay nakambinbin pa din po ang kaso ni Jason dahil sa pagpatay sa kanyang asawa at wala pa pong final na hatol laban sa kanya. Pero kung mapapatunayan po, siya ay posibleng mahatulan ng death penalty sa Thailand. Marami pong salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutang i-follow at mag-subscribe sa iba pa nating YouTube channel katulad ng Manila Boy Wonder Philippines at Tagalog Facts at Mysteries by DJ Sean. Mapagpalang araw po hanggang sa susunod na episode. Salamat sa lagi niyo pong pagtutok araw-araw. God bless everyone!